Ito na why am I not joyful? Isang question po na bakit nga ba? Bakit hindi tayo maging masaya? Samantalang ang daming rason sa buhay natin para tayo po ay maging masaya. Marami tayong mga rason. Alam ko po, may mga iba-ibang factor, may mga iba-ibang dahilan kung bakit ang isang tao or isang mananampalataya na nawawalan siya ng kagalakan sa kanyang buhay, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. May iba-ibang factor, may iba-ibang rason. Pero gusto ko lang pong sabihin na anuman yung mga dami ng dahilan natin para tayo ay maging malungkot, mas marami pa rin po tayong dahilan para tayo po ay maging masaya sa buhay. Yan po ang gusto ko pong sabihin. This one challenge me po, as I read, lumuluha po yung aking puso bilang lingkod ng Diyos. Bilang pastor na, kaya unti-unti, kahit ilang years na po ang pastor, parang pinapakita pa rin ng Diyos yung rason kung bakit po ako tinawag ng Panginoon. Lord, sabi ko, syempre, maraming mga tao ayaw na maging pastor. Kasi dahil sa sobrang hirap, di ba, Brother Sam? Dahil sa sobrang dami ng problema. Okay? At si Sister, Sweet, is one of the witness kung gaano po kahirap maging pastor. Kasi lahat ng kapatid niya, pastor. Okay? At yung kanyang papa ay pastor. More than 40 years na po. Isa sa mga naging assistant po nila, Pastor Jess Salva. At siya po ay, sabi niya, ayaw niya magpastor. Di ba? Yung asang asawa. And it's not easy na maging pastor. Kaya po naniniwala po ako na ang pagpapastor ay panawagan ng mula sa Diyos. Isang calling na hindi mo siya basta pwedeng ipilit lang, kundi ito po ay panawagan. And there are times that nagtataka ko sa buhay ko, Lord, bakit ako tinawag mo? Ganyan. Pero salamat na unti-unti pinapakita ng Diyos kung bakit ako tinatawag ng Panginoon, kung ano yung halaga ng responsibility na binigay sa akin ng Panginoon. And bilang pastor, isa po sa mga responsibility na na binigay sa akin ng Diyos is kung paano maging encouragement, paano maging blessing sa mga tao sa paligid mo na nangangailangan ng pag-asa sa kanilang buhay. That's why most of the time kapag bago kang pastor, may mga times na sinasabi mo sa buhay mo, bakit nga naman ako mag-encourage ng ibang tao samantalang ako mismo ay nangangailangan ng encouragement? Alam niyo po ba na ang pastor niyo rin nangangailangan ng encouragement? Dumarating din kami sa buhay na malungkot din kami. Dumarating din kami sa buhay na may mga problema din kami, pagsubok. Pero hinahayaan namin na, Lord, wag mong hayaan na ang problema ko ang maging dahilan para hindi ako maging blessing sa bawat isa. And then I realized, later on, po na minsan hinahayaan ng Diyos na ang lingkod ng Diyos ay dumating sa problema for us to realize na lahat ng tao po ay dumadanas ng problema. Alam niyo po, ito yung nasabi ko, kasi kapag hindi mo naranasan yung isang problema, minsan nagiging judgmental tayo. At siguro ayaw ng Diyos na ang lingkod ng Diyos ay maging judgmental. Kundi gusto ng Diyos na ang lingkod ng Diyos ay maging comforter. Siya po ay maging comforter. Kaya in Romans chapter, tingnan po natin sinasabi po ng Bible, in Romans chapter Okay, 2 Corinthians na lang po. 2 Corinthians chapter 1, verse 4. 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Ang sabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter 1, verse 4. Let's read this verse all together. Ready, go. Who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Ang sabi po ng Bible, who comforted us in all our tribulations. Salamat po sa Panginoon. Sa time na marami tayong problema, pagsubok, is nandyan po yung Holy Spirit na nagko-comfort sa atin. And the Bible is very clear, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Isang bagay pala minsan pinaparanas ng Panginoon yung mga trials, pagsubok, pressure sa buhay mo,
For you to realize kung paano ka gagamitin ng Diyos to comfort others also. Kaya dito po sa Philippians chapter 4, ay pinapakita po dito sa Bible that nobody is exempted. No one is exempted with trials and problems. Wala pong exempted. Kahit Kristiyano ka, kahit sabi mong malapit ka sa Diyos, kahit leader ka, kahit lingkod ka ng Panginoon, wala pong exempted sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin sa buhay. But one thing is for sure, bilang mananampalataya, is we have that advantage. And what is that advantage? We have Christ in our heart. Meron tayong Kristo sa ating mga puso. We have that advantage. Kaya alam niyo po, nakakalungkot lang. Ako, lagi ko sinasabi po sa inyo, isa po sa pinakamasayang bagay nangyari sa buhay ko ay yung nakakilala po ako sa Panginoon. Are you happy na nakakilala kayo sa Panginoon? Amen? Ewan ko, alam niyo po, hindi ko alam kung wala ako sa Panginoon, kung anong klaseng buhay na meron ako. Kaya alam niyo po, minsan sa mga discouragement nangyari sa buhay, sa mga pagsubok, problema nangyari sa buhay natin, sometimes nade-tempt tayo na umalis na lang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ayoko na mag-church, ayoko na maglingkod sa Diyos, ang daming discouragement, ang daming mga pagsubok. And then you realize na hindi naman porke aalis ka sa gawain ng Diyos, hindi naman aalis ka sa church, ay mawawala na ang problema natin. Hindi porke, sana, ganun na lang kasimple, kapag umalis ka sa church, wala nang problema. Pero ang hindi natin alam, na kapag umalis ka sa church, is mas gagrabe, mas lalala yung problema natin. Ang tunay na pag-asa, ang tunay na solusyon sa problema, ay hindi yung pag-alis natin sa church, sa gawain ng Diyos, kundi sa pagtitiwala natin sa Panginoon. That's why we are so thankful. Kaya yung mga estudyante, they are longing for hope. They are longing for peace. Bakit? Wala silang Kristo sa kanilang buhay. Kung paano, alam niyo po, kung bibigyan ako ng pagkakataon na magtuturo sa mga estudyante nito everyday, I will grab that opportunity na magtuturo sa nila, basta Biblia ang pag-uusapan. At alam ko po na ang bawat isa na burden, nagkaroon ng puso, nung nababasa po natin yung kanilang reflection, tama po ba ako? Na hindi ko alam kung gaano kataas yung kalaki yung impact na naituro natin sa nila. But one thing is for sure, teachers, hindi man natin sila kilala, hindi man natin nakita kung ano yung result, pero gusto ko pong sabihin, meron tayong naging malaking impact sa buhay ng mga estudyanteng ito. Amen? Because we preach the Word of God. Magkikita mo yung reflection. Alam niyo po, akala namin isang tao lang, 2 tao lang, 3 tao lang, 4 lang na mga estudyante, 5 estudyante lang, 6 na estudyante, yung mga nag-a-attempt ng suicide. No, it's more than that. At doon na-open yung aking mind. Ganito na ba talaga yung kabataan ngayon? Sa walang edad, sa 17, 18, alam niyo po ako, natutunan ko lang yung word na stress nung ako po ay nakapag-asawa na. Hindi, joke lang. Okay? Tumawa misis ko. Joke lang po yun, ha? Siya po yung stress reliever ko. Okay? Hindi po siya yung source ng aking stress. Ako po nagpapasalamat. Alam niyo, find a wife. Find a husband na talagang kapag stress ka, hindi siya magiging source ng stress mo. Amen? Kundi tutulong sa iyo kapag stress ka. And I'm so thankful to my wife. Ako po ay nagpapasalamat. Alam niya kapag stress ako. Amen? By the grace of God, alam ko rin kapag stress siya, ay marami siya nire-request. Merong isang kapatid, pambira, nung na-stress siya, nagpabook siya ng ticket papuntang Boracay. Nag-hotel siya. Di ba? No? Sabi na iba, sana all. Sabi niya, bawal kayong may stress. Kasi wala tayong pang Boracay. Amen? Pag meron na, doon na kayo may stress. Meron ganun. Merong mga tao kapag stress sila, ay pupunta sila sa park. Amen? Yung park, buti pa yung park, libre lang. Salamat, malapit tayo dyan sa CDC Park. Yung iba kapag stress sila, pupunta sila sa restaurant, Starbucks. Wow! Kaya yung effect ng stress sa kanila ay lumalaki. Amen? Lumalaki sila. Yun yung effect ng stress. Yung iba kapag stress sila ay pumupunta sila sa beach. Sana all, amen? Malapit ba tayo sa beach? Malapit lang, di ba? Sa Subic, pwede nyo lakaran, no? Kung gusto nyo. At iba-iba yung way. Yung iba, kapag stress sila, dinadala nila sa basketball, di ba? Hindi ko sinasabing ako yon kasi hindi naman ako mahilig sa basketball. At yung iba-iba yung way. Pag stress, ginagawa nila. Pero alam niyo po, maniwala kayo o hindi,
Merong mga sitwasyon sa buhay natin na kahit gawin mo yung pinakapaborito mong ginagawa, ay hindi yan makakatulong sa problema na pinagdadaanan natin. May mga, kahit sabihin mo, merong mga problema na okay, dalhin mo lang sa kopi, mawawala na yan. Yung iba naman, dalhin mo lang sa alak, mawawala na yan eh. Pero may mga problema na hindi madadala sa ganyan-ganyan lang. It takes a lot of prayer, it takes a lot of relationship, it takes a lot of tears para ma-overcome mo yung mga problema na pinagdadaanan mo sa buhay. Maniwala kayo. May mga problema hindi madadala sa coffee, sa hotel, sa Boracay, hindi madadala yan. At kailangan po natin yung Diyos. Kaya alam niyo po, sabi nga, tayo mga mananampalataya, sawa na tayo sa Word of God na tinutulugan na nga natin eh. Pero yung mga unbelievers, they are longing for it. At makikita mo yung reflection, sige sana balik po kayo araw-araw. Yun po yung mga reflection nila, sana bumalik po kayo. At makikita mo habang dinidiscuss mo yung Word of God, naluluha sila. Meron po mga estudyante doon na umiiyak sila. Because you found out, although nalit lang tayo ng konti, sabi nga, nakakapanghinayang naman kasi dun sa Tuesday, kung saan po ako room na nagturo, dinala po ako doon, and then there are a lot of students po na mayroong mga sugat po dito. They are trying to attempt po, and then yun pala, yung 1 week before that, or 2 weeks before our spiritual enhancement, alam nila na mayroong silang isang kaklase po na kasama throughout the year, pero nagpakamatay, nagbigti. Hindi niya na natapos yung kanyang pag-aaral sapagkat siya po ay nagbigti. Sabi ko, na-late kami. Sabi ko, sana 2 weeks nakapag-spiritual enhancement na kami. Pero niya po, the truth is this. Sabi ko, hindi pa rin sayang. Kasi seeing those reflection ng mga students, at least through that spiritual enhancement, ay marami pa mga tao ang na-save at nagkaroon ng pag-asa. Alam niyo po, mayroong isang estudyante doon, napaka-sensitive ng kanyang reflection. And to the point na, syempre, hindi naman namin pwedeng sabihin yung name, pwede mo sabihin yung story sa kalagitnaan na ganito. Pwede mo siya pwedeng banggitin yung name kasi very sensitive. At yun po ay dumating pa sa principal. Tapos nag-iyakan pa sila ng mga advisor nila. Nung nakita yun, sinabi namin, kasi there's just one student there na hindi makapag-share sa kanyang parents na inaano na pala ng kanyang stepdad. Ginalaw na po. Talaga napaka-sensitive. Tapos nung nagsumbong siya sa mama niya, hindi maniwala. Siya pa naging masama. Pero alam niya po, wala siya mapagsabihan. Siya po ay nag-attempt na mag-suicide. Wala siya mapagsabihan. Sa mga klase niya, sa kanino mga teachers niya. Pero could you imagine, yung spiritual enhancement na yun ay naging paraan para i-voice out nila yung nararamdaman nila na experience nila. At it is something na hindi mo pwedeng, sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng tawanan. Hindi mo pwedeng ibaliwala. We really have to mean business every time na nakakarinig po tayong ganyan. Kaya po alam niyo po, yes, alimbawa, can I ask Brother Steven to come here? Brad, dito ka. Si Kel, Pastor Kel, andyan ba si Kel? Ayan. Di ba, Kel? Dito ka, Kel. Wow, amen. Si Rich. Ray, dito ka, Ray. Baka iba yung tatayo. Ray, alam niyo po, ito po yung reality ng buhay. Minsan, pag ito po mga nag-swimming na ito, dito pa lang yung tubig, lubog na po si Kel. At kapag, si Ray, hindi pa siya lubog. Pero kapag dumating na po dito yung tubig, lubog na po si Ray. Pero si Steven, hindi pa siya lubog. Pero alam niyo po, this is the reality of life. Pagdating po sa mga struggles, pressure natin sa buhay, iba-iba po tayo kung paano mag-handle ng problems. At may mga tao po kasi, na konting problema pa lang, iba na yung nararamdaman nila. Halos hindi na nila kaya. Halos papatayin na po nila yung kanilang sarili. Pero may mga tao naman that we praise the Lord, na kahit anong struggle ng kanilang buhay na kamukha ni Job, ay nakakapagpatuloy pa rin sa buhay, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. But the problem is, iba-iba tayo. Alam niyo po, may mga times, sitwasyon sa buhay natin na, kahit naman po akong pastor,
Na minsan, I'm very judgmental. Nagiging judgmental ako dahil siguro sa strength na binibigay sa akin ng Diyos. Yung para bagang ang dami mo mga problema pinagdaanan, pero nakakapagpatuloy ka, tapos sasabihin mo, yan, konti lang ang problema mo, hindi ka makapagpatuloy. And then I realized na iba-iba pala talaga yung katayuan ng tao. And then you are there to be a blessings. You are there to be a blessing. At hindi po maging judgmental tayo. And then doon I realized na may mga problema man na napakaliit na pagsubok ng isang tao, pero hindi mo pwedeng underestimate kasi minsan sa maliit na problema na yan, pwedeng lubog na yan siya sa problema na yan. Pero nagpapasalamat po tayo, we are trying our best na kahit papano ay maging matatag po tayo sa buhay kahit ano ang problema, pagsubok na ibibigay sa atin ng Diyos sapagkat naniniwala tayo according sa 1 Corinthians chapter 10 na walang pagsubok na ipagkakatiwala sa atin yung Diyos na hindi natin kaya sapagkat merong Diyos na nangako sa atin na tutulungan tayo sa lahat ng problema at struggle natin sa buhay. That's what I believe. Sige, Brad. At the end of the day, sige, Brother Kel. Sige, Brad. Upo na kayo. Hindi, at the end of the day, why we are still here, because there is God. Nagpapalakas sa atin. I realize sa aking magpapastor, wala akong may pagmamalaki sa Diyos. Lord, I fail. Lord, I'm weak. Pero nakakatayo po ako dito ng dahil lang po sa biyaya ng Diyos. There is always an illustration here na even itong napakalit na bagay na ito ay kaya natin buhatin lahat. Naniniwala po ba kayo na walang problema na ibibigay sa atin Diyos din natin kayang buhatin? Lahat kaya. Pwede kong utusan si Ziki minsan, dami naming karga. Sabi namin, Ziki, dalin mo to. Ziki, dalin mo to. May mga times na ganun. Pero karami na pinapabuhat namin, isang plastic na magaan lang. Pero kapag bag ni ZP, na sobrang bigat, daming libro, hindi ko siya papabuhat. Bakit ko naman papabuhat sa kanya? Alam kong di niya kaya. Are you still there? Amen? Hindi ko siya i-required, Ziki, buhatin mo nga ito. Itong grocery na punong-puno na, hindi niya kaya. Pero minsan, mag-a-ask kami ng tulong sa kanya, yung kaya niyang buhatin. At siguro naman, ito, kayang-kaya ni Ziki to, di ba? Macho man, can you do it? Di ba? Kaya mo to. Kaya natin to. Pero sometimes, it's not just about the problem, it's about how we handle problem. Isang halimbawa, ito, kaya ko, di ba? Pero if I will request you, Brother Ray, dito ka nga, Brother Ray. Buhatin mo to, simula ka doon hanggang dito, buhatin mo. Grabe, lakas mo, brada. Grabe, lakas niya. Pero if I will request you, na buhatin mo ito sa pamamagitan ng iyong paa. Simula doon hanggang doon, dalhin mo. Sa pamamagitan ng paa mo. Hindi kaya. And this is the truth. Walang problema na pinagkakatiwala ng Diyos na hindi natin kaya. It's sometimes how we handle problem. It's not about the problem, it's about how we handle problem. Kaya church, sige Brad, upo ka na. Let's be thankful that we are Christian. Na tayo po ay Kristiyano na nakilala po sa ating Diyos. Kaya sabi po ng Philippians chapter 4, this is something impossible. Isang bagay na hindi kayang gawin ng hindi mananampalataya. Pero sa biyaya ng Diyos ay kaya nating gawin. What is that? Rejoice in the Lord. And not just rejoice in the Lord, but rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Inulit niya pa. Rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Alam niyo po, siguro, alam naman po natin, bakit ko po naging paborito yung Philippians. Hindi naman pero isa po sa pinaka-paborito kong binabasa po, kapag once na inopen ko yung Philippians chapter 1 verse 1, masaan mo po, na matatapos ko po yan sa isang upuan, hanggang Philippians chapter 4. Though, lagi ko na nababasa, pero I just love reading it. Bakit po? Kasi it's an ironic book na ang Philippians chapter 4, ang Philippians po ay naisulat ni Apostle Paul when he was in prison. Nung siya po ay nakakulong.
Kasi minsan, kapag tayo nag-a-advise, minsan hindi nagiging effective yung advice natin kasi kapag nasa maganda tayong sitwasyon, tapos sasabihin pa namang in-advise natin, Pastor, wala ka kasi sa sitwasyon ko eh. Hindi mo kasi naintindihan, naunawaan, yung nararamdaman ko. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yung nakakaintindi lang kung gaano kasakit ang gout, yung mga tao na nagkaroon ng gout. Di ba, Brother Pao? Nagkakaintindihan kayo. Eh ako, di ko naman, sabi ko lang, masakit siguro, pero di ko naman pinagpipray na ako'y magka-gout. Pero sana, hindi talaga. Kasi magiging mo man sa si Brother Pao, hindi yan makalakad ng may sapatos. Tapos, yung mga gamot na iniinom niya, yung gamot na ininom ni Ma'am Day, nung siya po ay na CS, ganun kalakas yung gamot niya. Pero alam niyo po, ito, ang nag-encourage po sa mga members ay nasa kulungan. At sinasabi niya, magpakasaya kayo, hindi lamang magpakasaya, kundi magpakasaya kayo lagi. And again, I say, rejoice. Maging honest tayo, kahit Kristyano na tayo, ay hindi po sa lahat ng pagkakataon ay masaya tayo. Minsan may ano po kami, debate sa Bible school. Kapag ba ikaw ay malapit sa Diyos, pwede ka bang tamaan ng depression? I mean, you're not just talking about Kristyano, but you're talking about na malapit sa Diyos. Pwede kang tamaan ng depression. And then, may mga tao, may mga students, pwede ka. Pastor, bakit pwede kang tamaan ng depression? Kasi kahit malapit ka sa Diyos, tao ka pa rin, sabi niya. Kaya pwede ka pa rin tamaan ng depression. At may mga estudyante na nagsabi, hindi, kapag malapit ka sa Diyos, ay hindi ka pwedeng tamaan ng depression. And then they explain this, sabi ng verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And then during that time, ayoko magbigay ng concrete na sagot kasi especially, wala pa talaga akong idea what is depression. Although narinig ko yung depression and during that time, I have that idea na kapag Kristyano ka at malapit ka sa Diyos, I have that in mind po during that time na hindi ka pwedeng tamaan ng depression. Kasi naniniwala ako that the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So pagkatapos nun, pag uwi ko sa bahay, nag-aral ako, nag-search ako, nanood ako ng ilang oras sa YouTube, what is depression is all about? Ano ba yung depression? E doon na nakita ko po, na nabasa ko, na pag-aralan ko, na-search ko yung depression, doon ka na-realize na kahit ikaw yung pinakamalapit na tao sa Diyos, pwede kang tamaan ng depression. Na hindi porque malapit ka sa Diyos, hindi ka pwedeng tamaan ng depression. It is possible. Kasi po ang depression po ay hindi lamang po siya spiritual matters, is also even mentally matters. Hindi lamang po siya about spiritual. Hindi lamang siya about mental, even physical, isang something na kailangan din siyang gamutin na sinasabi ng mga professional doctors. And then doon ko na-realize, kailangan merong tayong merong pag-iingat sa buhay natin. And depression comes, ang depression po ay nangyayari kapag yung mga pagsubok, problema mo sa buhay ay pinapatagal mo sa iyong mga puso at isipan. Okay lang kapag may mga problema ka, 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, 6 na araw. Pero kapag yan ay pinatagal mo at wala ka nang ginagawa, hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na kumakain, and those stress that can lead to depression. Kaya nga nagpapasalamat lang tayo bilang mananampalataya ay patuloy lang tayong umasa sa Diyos para hindi tayo tamaan ng depression. Sapagkat walang ibang makakatulong sa atin sa mga problema na pinagdadaanan natin kundi ang Panginoong Diyos lamang. E sana mananampalataya wala sa atin. I might be wrong with this, pero sana hindi nyo maisipan at hindi nyo naisip sa buhay ninyo na magpakamatay, mag-suicide.
Gaano man kalaki, nakikita mo man yung problema mo na sinlaki ng barko, sinlaki ng Titanic, pero sana mas makita pa rin natin yung biyaya ng Diyos na sinlaki po ng dagat. Na siya yung maasahan po natin. Kaya po, napakalaga na lumapit, patuloy nating ilapit yung buhay natin sa Diyos. Hanggat may buhay, hanggat may Diyos, mayroon pong pag-asa. There's always rainbow after the storm. Hayaan mo lang yung mga storm na yan. Pagsubok dumaan sa buhay mo, someday, looking back ka na lang, lesson learned na lang yan, lesson learned na lang yan. Hindi mo alam, sa mga pagsubok na yan, nag-grow ka, nagmamatured ka, at hindi mo alam, gagamitin ka ng Diyos sa maraming henerasyon para gamitin yung testings mo na maging testimony sa bawat isa. Ako, na-overcome ko na yan. Na-overcome ko na yan. Di ba minsan, mas madaling maniwala tayo sa mga tao na nagsasabi na na-experience nila. Yung mas madali tayong maniwala kasi they've been there. Kaya nga tayo kayong mga young people, makinig po kayo sa mga matatanda na may takot din sa Panginoon. May mga pagkakataon that you know everything. No, ang mga adults, galing na sila dyan eh. At na-experience nila yung mga na-experience ninyo, yung kapusukan ninyo, na-experience din nila yan. That's why you have to listen to them. Yeah, but it's not always easy. Maging honest tayo. It's not always easy. And sabi niya, rejoice in the Lord, in-encourage tayo. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Napakahirap kasi sa atin, minsan may mga bagay na hindi natin ma-share. Pero sabi ng Bible, lahat ng bagay pwede nating sabihin sa Diyos. And He's always there. Siya po ang nandyan po lagi na nakikinig po sa ating mga dalangin. Ako, bilang pastor, di naman ako basta-basta pwede lalapit sa inyo. Brad, alam mo, may problema ako. Sis, may problema ako. At hindi ko rin naman sinasabi lahat ng problema ko sa misis ko. Ayoko siya maapektuhan. Pero salamat, church. We have God. Every time na nagsishare po tayo sa Kanya, nagikinig po yung Panginoon. If there are just 3 things po na dahilan kung bakit ang tao nawawalan siya ng joy, number 1, because of disobedience. Sin, dahil po sa kasalanan. Minsan, lahat ng stress, kaya mong mapagdaanan. Pero alam niyo po, yung disobedience mo sa Diyos, siya minsan yung pinaka-napakahirap na i-overcome na stress. Yung alam mo na stress ka dahil nag-disobey ka sa Diyos. Because naniniwala tayo that sin affects our relationship with the Lord. At it's not just about sin ang nag-aalis ng joy natin, but even the consequences ng sin, yun ang pwede magtanggal sa joy natin. Kaya meron tayong kasabihan that you are always free to choose what you want, but you are not free from the consequences of your choice. Kaya napakalaga mga young people na patuloy nating pag-ingatan yung buhay natin sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay natin. Lagi natin sinasabi, mapagpatawad naman ang Diyos. Tama po, mapagpatawad po ang Diyos. At sa lahat ng mga, alam niyo, ang Diyos hindi siya judgmental na kamukha natin. Na ang paningin ng tao kapag nagkasala, wala ka ng pag-asa. No, sa Diyos, gaano man kabigat yung kasalanan mo, ay pwede kang patawarin ng Diyos. Pero one thing is for sure, sa lahat ng ginagawa mong kasalanan, patatawarin ka man ng Diyos, pero yung consequences na ginawa mo sa kasalanan mo, ay hindi yan mawawala. And that's what happened to David. Do you know what's the consequence of David? Namatay yung kanyang anak. Nagkaroon ng problema yung mga kanyang anak. Nagpatayan sila. Ginalaw nila yung isa niyang anak. Ginalaw niya yung kanyang kapatid. Yung anak niya tapos nagrebelde. Ganyan po minsan yung kasalanan. At alam niyo po, kapag struggle lang, dumadaan ka ng struggle, pwede ka pa magkaroon ng joy. Pero kapag kasalanan na, napakahirap na po magkaroon ng joy. Kaya si David, nung nagkasala siya, anong sabi ng Psalm chapter 51? Restore unto me the joy of thy salvation.
Ito po ay pagpapatunay na ang sin, ang dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya ang hindi na po naging masaya sa kanilang paglilingkod sa Diyos. There are a lot of Christians today na napaka-active nila sa gawain ng Diyos. Pero nung minsan sa kanilang buhay, inalagaan nila yung kasalanan, ay doon na po nawalan ng kagalakan sa kanilang buhay. Kaya alam niyo po, we have to be careful. Hindi lamang po sa mga malaking kasalanan. Because ang malaking kasalanan ay nag-start sa maliit na kasalanan. Sharks and wolves. Tingnan niyo po ito. Listen. Are you still there? Amen? Doon malapit na po tayo matapos na tayo. Pero sharks and wolves kill an average of 10 people a year. Yung mga sharks and wolves ay mapatay sila ng at least 10 people a year estimated. Yung elephants and lions kill at least 100 people a year. According statistic. Yung hippopotamus, they kill 500 people a year. Yung crocodiles, they kill 1,000 people a year sa buong mundo according statistic. Yung snakes ay pumapatay sila ng about 50,000 people a year. Imagine that snakes na maliit na snake pero nakakapatay siya ng 50,000 people a year. Pero alam niyo po, there's only one small creature that kills 1 million people every year. And what is that? Wala iba kundi yung mosquito. According po sa statistic, mas maraming napapatay yung mosquito po, kaysa sa lion, kaysa sa snake. And sometimes, every time you see a mosquito, you don't run away. But instead, you chase it down until you kill it. Makikita ka ng snake, tatakbo ka. Pero kapag nakakita ka ng mosquito, hindi ka tatakbo, bagkus tatakbuhin mo siya. Alam niyo po, sometimes, it's not about those big sins that impact our lives, but even sometimes yung maliit na kasalanan. At wala po nag-start sa malaking kasalanan. Karamihan po nag-start sa maliit na kasalanan. Kaya sabi ng mga ibang Baptist, hindi naman masama na uminom ng alak, basta huwag ka lang magpakalasing. Kasi ang sinasabi ng Bible, ang binawal ng Diyos ay magpakalasing, pero hindi tayo binawal na uminom ng alak. Pero ganun yung temptation, ay unahin ka sa maliit na bagay, hindi po sa malaking bagay. Kaya sabi ng isang batang Satanas, sabi niya, this is just an illustration. Tinutokso ko naman sila. Alam niyo po, hindi naman tayo madalas tutuksoin na huwag ka na magsimba, huwag ka na pumunta sa church ni Satanas. Hindi naman tayo tinutokso, pumatay ka, Brother Ben, pumatay ka, Tatay Rogelio, magnakaw ka, pumunta ka sa mall, magnakaw ka, nakawin mo yung pinakamalaking bangko doon. Hindi naman ganun temptation ni Satanas. Kaya sabi ni Satanas, sabi ng bata, Tay, bakit hindi ko sila natutokso? Ano ba yung temptation mo? Magnakaw, pumatay, ganito. Hindi, sabi niya, anak, unahin mo sila sa maliit na bagay. Huwag mo silang tuksuhin na pumatay. Tuksuhin mo sila na magkaroon muna ng hatred, kahit konti lang. Tuksuhin mo sila na alisin mo na yung, yung quiet time nila. Sabihin mo, busy sila. Alam niyo po, no one is busy enough para hindi natin mabigyan ng time yung Diyos sa buhay natin. No one is busy. Lahat tayo, meron tayong time, nilaan na time, binigay ng Diyos sa atin para maglingkod po tayo sa Panginoon. Pero dyan, nagsisimula lahat. Even sa maliit na kasalanan. Why am I not joyful? Because of sin. We Christians, we don't want to be judged. Yes, the Bible is not here to judge us. The Bible is here to remind us, to rebuke us, and to encourage us. Kaya mag-ingat tayo. Kaya yung mga young people, mahal na mahal po namin kayo. Napakahirap naman yung here comes the bride, 3 months inside. Mahal na mahal po namin kayo. To be honest, pwede naman namin kayo hindi pakialaman eh. Sabi nga, maging miserable ang buhay nyo, bahala kayo. Importante kami, maayos yung buhay namin.
Pwede naman namin kayong pakialaman na ayaw naman ng karamihan ng mga young people na pinakikialaman. Pero most of the time, pinakikialaman namin yung mga desisyon na ginagawa nyo sa buhay ninyo. Kasi mahal na mahal namin kayo. Gusto namin na someday kayo ay tatanda na wala kayong pinagsisihan sa buhay ninyo. Kaysa tumanda kayo at makikita nyo na wasak yung buhay nyo at wala na kayong time para ayusin pa yung buhay nyo. Sana yung mga desisyon na ginawa nyo dati, tama para hindi ka maging miserable yung buhay nyo. Maraming mga adults kayo, miserable ang kanilang buhay because of the decision that they make when they were young people. Ano man yung decision na gagawin nyo, yung will affect kung ano magiging future mo. At ako po, I enjoy my life with my wife, with my family because of the decision that I make, when I was young people, I surrender my life to the Lord. Dito to, many to mentions. We don't want to mention name, but there are a lot of names na naging miserable ang kanilang buhay. At ayaw natin na maging mangyari po yan sa mga young people po natin. That's why even we parents, tayo mga parents, kailangan nating alagaan yung mga anak natin. Kailangan natin silang sabihan ng salita ng Diyos at kailangan natin silang encourage na maglingkod sa Panginoon. Kasi kung tayo mismo hindi natin gagawin yan, and don't expect na magiging maayos yung kanilang buhay. Andyan pa kayo? Amen? Sin, ang dahilan kung bakit nagkagulo-gulo ang buhay natin, nagkagulo-gulo ang mundo natin. Hindi dahil ang Diyos wala siyang pakialam sa atin. Sin ang dahilan. And lahat naman tayo, we cannot overcome sin. Hindi tayo magkakaroon ng judgmental attitude. Hindi ako, na-Pharisees attitude. Ako, holy ako. Kayo, ganyan ang ginagawa. That's not hindi po yan yung kailangan natin i-develop sa buhay natin. Sapagkat ang sabi ng Bible, let no man take his stand, take it, let it fall. Even sa akin, pwede mangyari yung bumagsak ako. But I'm just trying to point out is patuloy lang tayong magtiwala sa Diyos. Ilapit yung buhay natin sa Panginoon so that we will be able to overcome sin. Number 2, according po sa Bible, is because of distraction. Because of wrong focus. Sabi ng verse 8, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Sometimes it's about where you will put your focus. Marami na mga problema sa buhay. Pero dapat wag tayo mag-focus dyan. Mag-focus pa rin tayo sa ating Diyos. Last time I preached about don't focus on problem, don't focus on people, don't focus on prosperity, don't focus on poverty. Just focus on the Lord. Pag nakafocus ka sa mga tao sa paligid mo, you'll surely get discouraged. Sa church, there's no perfect church, there's no perfect people, there are no perfect members, there's no perfect pastor. No, nobody's perfect but the Lord only. And every time na titingin tayo sa tao, you'll surely get discouraged. Even titingin tayo sa mga negative things sa buhay natin, you'll surely get discouraged. Minsan, bakit marami sa atin di makatulog? Kasi yung attention natin nasa mga negative things. Nasa mga negative na tao. No? According sa Bible, dapat yung focus natin sa mga positive things. Pag binigyan ka ng donut, huwag ka mag-focus sa butas ng donut, mag-focus ka doon sa laman ng donut. Pag binigyan ka ng chicken, huwag ka mag-focus doon sa laki ng buto, mag-focus ka sa laman. And same thing is true. Sometimes itong white, itong polo ko na ito, white na to, napaka-white. Baka minsan meron lang kayong makikita ang dumi dito, ng konting dumi, burado na lahat ang pagiging white. Minsan ganyan tayo. Yung ang laki ng white, tapos meron lang siyang dumi na nakikita ang black, isang tuldok lang, doon na tayo nagfo-focus. You'll get discouraged. Over and over again. Pero sana our focus sa mga mabuting bagay. Maraming mga tao, ayaw tayo. That's the reality of life. Pero mag-focus tayo sa mga tao na nagmamahal sa atin. Maraming mga tao na naninira sa atin. Pero huwag tayong mag-focus sa mga tao na naninira sa atin. Mag-focus tayo sa mga tao na nagmamahal sa atin.
Sa mga tao na umiibig, kaya alam niyo po, sabi ko, as long as my wife is with me, I'll be fine. And you cannot always control what's happening around you. You cannot always control what people will tell you. But you can always control how you respond. Alam niyo ba, ang mahalaga, is not about what's happening around you, it's about how you respond. That's the most important thing. Are you still there? Amen? Naniniwala po ba kayo doon? It's about how you respond? It's about how you respond. Kasi di mo naman kontrol yung sasabihin sa'yo ng tao, but it's about how you respond. Sino sa atin ang pag sinabi ng masama, nakaka-respond kayo ng maayos? It's okay. That's your opinion? Okay. And maybe totoo nga naman sinasabi mo, pasensya na po. It's about how you respond. And number 3, many Christians are not joyful because of discontentment. Ang sabi po ng Bible, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Sabi ng verse 11, not that I speak in respect of want, for I have learned, whatsoever state I am, therewith to be content. In whatsoever state I am, therewith to be content. Kaya sabi ng verse 12, I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Church, nakakatempt. Minsan, bakit mas marami po nag-suicide ngayon? One of the factor po is yung social media. Sa social media, marami kang makikita na nakakainggit. Kaya minsan, sabi ng iba, wag kang mga mag-post ng mga bagay na magaganda kasi marami mga nakatingin na maiinggit sa'yo. Are you still there, amen? Parang anong point mo? Dapat ang i-post natin ay pangit. No, there's nothing wrong with those posts na nakikita natin sa Facebook. You cannot control those people na nagpo-post na meron silang bagong kotse, so be it. You cannot control those people na nagpo-post na meron silang anak, samantalang ikaw wala kang anak, so be it, masaya sila doon. But kailangan mo i-control how you respond to those things. Ano, nakakita ka lang ng magaganda, sisirain mo na? Inggit yun. Ang tawag doon, inggit. Pero kapag nakita ka na maganda, instead na mainggit ka, maging masaya ka sa tao. At bakit nakukuha mo maging masaya sa ibang tao? Kasi kontento ka sa sarili mo. Kaya ka lang nakakaranas ng inggit sa ibang tao kasi sa sarili mo hindi ka kontento. Pero kung ano naman ang meron ka, kontento ka, masaya ka para sa iba, at hindi mo alam, dating araw ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos because of the attitude that you have. Ako naman naniniwala, the more na kinainggitan ka ng tao, the more na itataas ka ng Diyos. Ganun ang paniniwala ko eh. The more na sinisiraan ka ng tao, dapayaan mo lang sila. If you have the right response, the Lord itataas ka ng Diyos. Kaya ano pa yung pangako ng Diyos? Vengeance is mine. Huwag mong gantihin yung masama ng masama. Napakalaga ng contentment. Church, sabi nga sa inyo, umiyak yung isang bata. Wala siyang biling sapatos. Wala akong bagong sapatos ngayong Pasko. Nagreklamo siya sa nanay niya at umalis siya sa kanyang pananahin. Nagreklamo siya talaga. Masama yung loob niya at habang paglalakad niya, nakita siya ng isang bata na walang paa. Nung nakita siya ng isang bata na walang paa, bumalik siya sa mama niya. Nay, patawad. Wala akong bagong sapatos pero may paa ako. I will thank you. Alam niyo po, sa sitwasyon natin sa buhay, iba-iba tayo. Kahit dito sa church, iba-iba tayo eh. Iba-iba yung achievement natin. Yung iba, walang achievement. Okay lang yan. Yung sinasabing okay, na huwag ka na mag-achieve. Ibig ko sabihin, huwag mo i-compare, just be content of what you have.
Ano yung matuto tayong manira because of our discontentment? Be happy. Yan sinabi na ba? Mag-isaya sa mga masaya, makilungkot sa mga malungkot. Hindi baliktad, kapag may masaya, malungkot ka. Kapag may malungkot, nasaya ka. Napaka-alaga po, church. It's not about what we have. It's about your contentment. Bakit may mga tao kamukha ni Brother Edgar, no, Brother Soy, napaka-masayang tao, pero hindi mo makikita na mamproblema yung mga yan, pero maraming problema yan. Di ba, Brother Edgar? 70 ano na po kayo? Ilang taon na po? 70. Alam niyo po, young people, you are all blessed. May mga magulang kayo na nag-aalaga sa inyo, may mga magulang kayo nagpapaaral sa inyo, may mga magulang kayo nagbibigay ng baon sa inyo, na hindi nyo na kailangang maghirap pa para makapag-aral kayo na maayos. You are all blessed. Napaka-blessed nyo. Ang kailangan mo lang gawin, yung mag-aral ka na lang, pagbutihan mo na lang. Maraming mga young people. Kahit yung iba na nagsisuicide, young people, brothers and sisters, isipin nyo to. Ang daming mga tao na sa hospital na naglalaban nilalabanan yung kanilang cancer, yung mga malubha nilang karamdaman, at willing silang gumastos ng milyong-milyong halaga para lang sila ay gumaling, para lang sila ay mapahaba yung kanilang buhay. Tapos ikaw na malakas! Naisipin natin, tapusin yung buhay natin. Isipin mo mga tao na sa ospital, ito gumaling, sige, milyon yan, 2 milyon, sige, kahit maubos na yung pera mo, basta gumaling ka lang. Tapos tayo, napaka-discontentment natin. Walang contentment. Meron kang iPhone 15, nakita mo yung kasama mo, iPhone 16 siya. Ma, gusto ko ng iPhone 16. Maging kontento ka. Para maging masaya ka. I know both how to be based and I know how to abound. Wala pong masama kapag pinagpapala ka, pero sana kapag walang-wala ka, be happy pa rin. In all things, I am instructed both to be full and to do hungry, both to abound and to suffer need. Hindi sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng Pastor, masama ang maging mayaman, masama ang mawala. Ang sinabi ng Bible, kung ano man yung estado mo sa buhay, be thankful and be content with it. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ano mang klaseng bahay meron ka? Be content. Maging kontento tayo. Kaya ang sikreto, hindi ko naman sinasabing kontento tayo sa lahat. Kasi kahit naman ako, I'm battling with contentment eh. Pero you have to understand the Word of God. Lang po napapansin ko, maraming tao hindi masaya kasi. Kaya alam niyo po, 80% ng mga nagpapakamatay, mga tao mayaman. Kaya sa mga rason siguro, bakit hindi ko naisip na sa buhay ko na mag-attempt ng suicide kasi hindi ako mayaman. Bakit mayaman? Kasi this only means na hindi porke mayaman ka, hindi mo maisipan magpakamatay. Samantalang sila pa yung mayaman na nag-isip na magpakamatay. Si Anthony Bourdain, who's a very sikat, napakasikat po, kilala ni Mrs. ko, sa favorite niyang pinapanood yun, yung mga nagluluto. Tapos pumunta siya sa Pilipinas, napakayaman na tao, napakarami niya mga property, pumunta siya sa Pilipinas para tikman lang ang french fries ng Jollibee. Pagkatapos yun, pag uwi niya, ilang weeks lang, nabalitaan na siya po ay nagpakamatay. Lahat nasa kanya, pero nagpakamatay siya. Bakit? Kasi hindi siya kontento. That's why Christians, yun yung talent natin. Yun yung gift natin. Hindi kailangan mas pasayo ang lahat ng bagay para maging masaya ka. Ano man ang sitwasyon, maging masaya ka. Because yung salvation na binigay sa inyo ng Diyos is enough na magpasalamat ka sa Panginoon. As you develop a contentment heart, you are developing a thankful heart. Learn to be thankful. Hindi ka man maging kagaya niya, hindi ka man maging siya, pero if you are kontento sa buhay mo, mabubuhay ka na may kasiyahan. At hindi mo alam, ikaw na mahirap, ikaw na naghirap na walang sakyan, walang bahay, walang tricycle, walang motor. Hindi mo alam, ikaw palang gagamitin ng Diyos to be encouragement sa tao. May bahay, may sasakyan, may pera. Hindi mo natin alam yan. You can be an encouragement to them. Sasabihin sa'yo na mayaman, ito, wala nga pero masaya siya. Ako pa kaya. Kaya yun yung sikreto ni Apostle Paul. Kaya church, hindi ko alam. Tanungin mo sa sarili, bakit hindi ka masaya? Is it because of sin?
Is it because of distraction? Or is it because of deep contentment? At pag nawala sa yan, ano man yung estado mo sa buhay, ano man nararamdaman mo, you can always do what Apostle Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Tayo po lahat ay tumayo sandali. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga pong ito. Thank you, Lord, for your word. Ibigay ng rebuke, reminder, and even sometimes encouragement po sa bawat isa. Lord, I just want to be honest with you na even po akong pastor, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay malakas po ako. Hindi po sa lahat ng pagkakataon na masasabi ko na nagagawa yung sinasabi ni Apostle Paul that rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sapagkat tao din po ako, maraming mga pagkakataon sa buhay ko na Lord na hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. At may mga pagkakataon na gusto ko na rin pong sumuko. Pero Lord, nagpapasalamat po kami na nandyan po kayo, na nagpapalakas po sa amin to go on and move forward. At Lord, ito lang po ang dalangin ko sa mensaheng ito. I know the heart of your people. But if there's just one or two people here na